ganito, tayo mamamagitan. Okay? Kasi nga yung mama, ulit. Ha? Hindi, ganito, pakinggan mo muna, kuya. Ganito, kuya. Nung pumutok yan, nagkausap kami. Sabi ko, kuya, matalimugot yan. Nag-aaway ang Duterte at Marcos. Matapos nitong ilabas ang CCTV video, sinabi ni Jonathan Morales na mananagot sa batas ang First Lady na si Liza Araneta Marcos dahil sa nakakakilabot na ginawa niyang ito. Narito ang buong detalye. Ngunit bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang i-like, share, subscribe, and click the notification bell for more updates and for more upcoming videos. Maraming salamat! Matindi ang naging revelasyon ng dating PDEA agent na si Jonathan Morales dahil sa kauna-unahang pagkakataon, sinagot nito si Bongbong Marcos at sinabing mukhang napapraning na ang gobyerno sa lahat ng kanyang in-expose sa social media. Ito yung tinatawag na napapraning, Nakakaawa siya dahil mukhang ito na yung epekto ng ipinagbabawal na gamot sa kanya. Matatandaan kasing sinagot na ni PBBM ang lahat ng paratang sa kanya ni Jonathan Morales at sinabing ito raw ay isang professional liar. This fellow is a professional liar. At parang jukebox yan eh. Kung ano yung hulog mo na, basta maghulog ka ng pera, kahit anong kantang gusto mo, kakantay niya. Kaya walang saysay. Tignan mo na lang ang kanyang record. Bukod kasi sa pangangamba sa kanyang buhay, inilabas na ni Morales ang CCTV video, nakuha pati audio record at maririnig kung paano siya sinusuhulan ng mga nagangalang Liza Araneta Marcos at ang Indian national na si James Kumar. Sa pamamagitan ng kanilang middleman, nagimbalang maraming nakapanood sa nasabing video kung saang tahasang tinakot si Morales at sinabing patutumbahin siya kapag hindi siya manahimik sa kanyang mga isiniwalat, kaya't kesa mabulagta na lang ito sa kung saan man. Mabuti na lang raw umano natanggapin ang alok na milyones ni Liza Marcos at Kumar. Isa lang raw dapat ang kanyang gawin, ang wag nang magsalita o dumalo sa Senate hearing. Ngunit ang inaakala raw ng mga ito ay mananahimik na lang siya. Dito raw sila nagkakamali dahil sa nasabing panunuhol ni Liza at Kumar sa kanya ay ilalabas raw niya ito hindi lamang sa social media kundi lalo na sa Senado ang kopya ng CCTV video. Ngayon umano nila subukang magsinungaling dahil kapag ito raw ay tinanggi pa nila, makikita na raw nila ang galit at puot ng taong bayan. Panoorin ang full video kung saan binalaan ni Jonathan Morales si President Bongbong Marcos Jr. at ang First Lady na si Liza Araneta Marcos. Panoorin, pakinggang mabuti at kayo na ang bahalang humusga. Kasi siyempre yung mama. Ayun, papatayin. Stop nyo nga po. Apo. Okay. So ayan, sabi niya, naririnig niyo po yan, nasa side kayo, tahimik lang kayo, di ba? Pare, Opo. sabi, papatayin yan. Oh my God. Ano po yung nakakangilabot, ano? Ano po yung naramdaman niyo dyan, sir? Nagkausap kami. Sabi ko, kuya, matalimugot yan. Nag-aaway ang Duterte at Marcos. Okay? Pwede niyo po i-stop muna? Apo. Sige po. Apo. Ano natin? Okay, sir. So dyan sa ano na yan, okay? Yung sinasabi mo, ang sinasabi nitong yung naka-green, sabi niya, kuyang, nag-aaway ang Duterte at Marcos. Sige po. Na narinig ninyo dun sa kabilang line na pare, papatayin yan. Alam nyo, ito yung resulta lang ng pagtupad Actually, nakakaiyak po, naiiyak, emotional po ako, grabe. Ito napakatagal na matapos akong matanggal at ito pa yung sukli doon sa aking mga ginawa noong araw na ito yung sinasabi ng mga dati kong kasamahan na hindi totoo raw na ganito, pero ito yung pinuntahan ako para i-negotiate, para tumahimik na lang dahil nga ito may ipapatayin nga ako pagka hindi ako Kaya nakita ko yung pattern Pinatatahimik ako dito sa negotiation na ito at yung nandiyan naman na nag-aantay ng kasagutan ng response ko na i-deliver nitong si Kuyang, yung naka-green doon sa kausap niya sa At yung hindi nagmaterialize, kaya nga ang naging plan B sa aking paniniwala ay yung ginawa sa akin sa Senado na inatake yung aking pagkatao. Talagang tinatad nila ako doon sa para durugin yung aking pagkatao para hindi na ako makapagsalita, para mawala ako sa focus, para kumbaga sa ma-disorient, ma-disorganize yung ang aking thought pattern. Pero nagpapasalamat ako sa Diyos kasi naging consistent and congruent ako doon sa issue
na subject ng Senate investigation. Ito yung sa dokumento at doon sa nilalaman ng dokumento. So, kung wala na po kayong tanong, itutuloy ko po para... Yan, sir, sandali lang po. Opo. Hindi po kayo natakot nung narinig niyo sa other line, yung naka-video call nitong naka-green, na, yun, pare, papatayin yan. Alam niyo, normal po, no, bilang tao, no, napaka-ipokrito ko naman po kung di ako nakakaramdam ng anumang pangamba. Pero sa kabilang banda, dahil nga nagtrabaho lang po ako, wala po akong maisip na kasalanan ko doon sa sa Pangulo ng Pilipinas na si Opo. Bongbong Marcos. Kasi trabaho lang po kung ano man yung aking nalaman sa pamamagitan ng confidential informant, doon lang po At wala naman akong sinabi na siya na siya ganito o ganyan. Doon lang po, doon sa sinasabi lang, doon sa naka-record na naitipa ko noon. Doon lamang po Wala nang iba. Hindi Grabe, naman po sir. ako lumalabas doon So, grabe. So, dito mo talaga makikita yung pagiging mafia, sabi ng mga naka-comment. Pwede niyo po ituloy, sir? Opo, sige po. Yan po. Hindi. Natulungan natin, padre. Kasi siyempre yung mama, Grabe. Sir, pwede niyo po itigil? Opo. Yan. Okay. Yan. Sir, grabe yung sinabi na, alam mo pare, papatayin yan. Pwedeng may sakit sa puso. You know? At Pwede nga raw parang mamatay ako sa sakit ng puso o kaya mabangga o ano man. Kunwari. Dahil marami na raw pinapatay ngayon na hindi na binabaril. Kumbaga, Yun na, oo, ang sabi. My God. Sige sir, play nyo na po. sige, gano'n na muna. Para magkabiti ka. Padre, ano lang, pipinta ka. Yun. Sandali na po. Ito ko muna, no? So, yung una, parang tulungan natin, ano niya, di ba? Pero, eto, lumalabas na, kagabi pa, kinausap na siya ni James Kumar. Oo nga, no? Yeah, ngayon ko lang na-realize siya na. Di ba, kagabi? Tama po, buti. Ay, ko naman to. Sabi ko, tapos yun, sa kanya rin nadudulas din Nadudulas na kagabi, kausap na siya ni James Kumar. Sige po, ano po natin? Yes, sir. Pakipatuloy. Sige po. Padre, ano lang, pipinta ka. Ibig sabihin, para kilala ko. Ibig sabihin na tumawag si Lampala, KJ. Wow, grabe, sir. Yan, narinig na. Pwede niyo po ibalikan yung udulo? Sige po. Ito po. Kilala ko. Ibig sabihin na tumawag si Lampala, KJ. Sir, siguro bago tayo magtuloy-tuloy, kasi ang taong bayan nakikinig, naluluwa sila sa iyo at naniniwala sila na totoong may CCTV. Pwede po pang balikan natin, wag natin i-interrupt para yung gustong maggawa ng video na i-echo nila ay mapanood po. Padire-diretso po natin ang play. Opo. Sige po. Sige ito, pag ganito, tayo mamamagitan. Okay? Kasi nga yung mama, Ganito, pakinggan mo muna kuya. Ganito kuya. Nung pumutok yan, nagkausap kami. Sabi ko kuya, matalimugot yan. Nag-aaway ang Duterte at Marcos. Okay? Huwag kang Kaya nga ganito, padre. Hindi. Yung kuya, padre, naiintindihan ko yun. Kaya uulitin ko, padre, yung mama, hindi niya ginusto ang sitwasyon niya. Hindi niya ginusto, padre. Never. Kaya kong iparating yung mensahe. Pero yung sariling desisyon. Kaya nga. Ibig sabihin, padre, padre, marunong tayo mawak ng informasyon. Ang sinasabi ko, padre, kung ano magiging desisyon niya, sa kanya yun, padre, di ba? Bakit kabubuti niya yun? Siyempre ako, itutuloy ko. Hindi ko babanggitin kung sino yung gustong mga pangalan yung sinasabi mo. Wala akong babanggitin. Ang sinasabi ko, yung solusyon, remedyo, or what, siya magdidesisyon sa sarili niya. Padre, di ba?
CCTV, matulungan natin, Padre. Kasi siyempre yung mama, sige, Padre. Ganun na muna. Para nagkabiti ka. Padre, ano nga, keep in touch, ha? Keep in touch. Ibig sabihin, hindi, parang kilala ko. Ibig sabihin na tumawag si Lam pala, KJ. Ayan, sir. Paki-remove po sa screen. Okay. Oh my God. What an explosive video, sir. Oh my God, hindi makahinga yung mga tao na nanood. Alam nyo, kahit ako, parang naano ko. No? Nakakaiyak. I mean, Ito yung inabot ko, no? Ito yung resulta, no? Nung ginawa ko trabaho noong 2012 na makalipas ang mahigit isang dekada. Ito, no? Yung sa halip na tulungan ako ng gobyerno, sila pa yung mistulang umuusig sa akin na ang ano ko, no? Bakit ako pinupuntirya? Bakit itong mga ano, no? Sa halip na ano, no? Bakit ako pinupuntirya ng mga mambabatas na ano, no? Kasi kung gusto nilang malaman ano, yung katotohanan, ito yung madali lang naman sa investigation makakapag-elicit ka ng information tungkol dito. Bakit may ganito? Bakit merong papatayin ako? Bakit ganito na patahimikin ako? Bakit ano? Ngayon inaantay yung ano, kasagutan. Nagkaroon nga kami ng mga series of conversation na gusto raw ako makausap nung James Kumar at sa labas daw, pero sabi ko daw nakikipag-usap sa labas at sabi ko dito lang sa bahay. So, allegedly pinarating at yung ang sabi nga, baka raw tantad ng CCTV yung bahay. Kumbaga sa ano talagang meron din silang mga ano, no, pinag-iingatan na for ano, no, for security reasons na baka nga naman sila mapicturan o ano man, yung totoo naman, may CCTV naman dito sa bahay. Siguro, ang palagay ko, kinasing nila itong lugar ko, nakita na may mga CCTV at kaya siguro nagkaroon na ng failure.